Magandang araw po. Ang video po natin ngayon ay dito sa likod ng bahay. I-share ko sa inyo yung pag-harvest ni Caviteño farmer ng luya. Kung natatandaan nyo po, ito po yung luyang ito. Ito yung tinanim natin noong June. Ngayon po ay hina-harvest na. Hina-harvest po dahil may order po sa kanya na luya. Medyo malawak-lawak din po itong luyahan natin sa likod. At yung pong iba ay ibebenta dahil hindi naman po natin kakayaning gamitin or pantanim lang yung ating iha-harvest. Ayan po yung kanyang mga na-harvest na. Medyo malupa pa lang po. Ayan po ay lilinisin pa bago timbangin or kiluhin. Hindi man ganun kalawak po or kalapad yung ating taniman, pero marami rin tayong na-harvest sa lugar na to. Ito pong likod na to, simula umuwi kami, ito po ay ating tinataniman. Ayan po yung ating na-harvest ni Caviteño farmer. Medyo malalaki rin po ang per ano niya, oh. Ayan po. Yan pong luyang yan po ay malasa. Dalawa pong klase kasi ng luya, isang native at isang bureau. Yung bureau po yung sobrang lalaki. Dito po sa likod ng bahay, iba't ibang uri ang tanim natin. Kung mapapansin nyo, meron tayo ditong mga tanim na rambutan din. Naglakihan na po. Ito po, in-harvestan na natin nung nakaraang taon. Ayan po. May mga gabi. At yung ating suhang Davao, ayun po, laki na. Ito ating lemongrass. Dito tayo sa harap ni Caviteño farmer. Ito po ay kamyas. Tayo po ay nagtanim para may sarili tayong kamyas. Ayan po. Yung luya pong yan, pag ganyan na pwede nang i-harvest. Dapat po noong December, kaya lang po ay busy kami. Kaya hindi namin na-harvest yan. So ngayon po ay may order, kaya i-harvest na. Simula dun sa dulo hanggang dito po ay i-harvest. Dahil yan po ay order sa kanya ng mamimili. At itong side na pong ito, yan po yung gagamitin nating punla or pantanim natin sa susunod po. Yan po. Yan yung ating gagawing punla or binhe. Namamatay na po yung mga puno or yung pagkatubo niya dahil kailangan na pong i-harvest. So yan po ay lalagyan natin uli ng palapa na nyog or yung pantakip para hindi po sa summer ay hindi siya matuyo. Yan po ang gagamitin natin binhi. Tingnan nyo po at wala na yung ano niya, pero ayan po, nakalitaw yung mga luya. Lalagyan natin ng kayakas na nyog para hindi po siya matuyo. Ayan, katulad po dito. Ayan po ay meron din tayong tanim na rambutan. Ito po ay bumunga na rin. At pag may bagin po, tinatanggal natin kasi kawawa po yung halaman. Ayan po. Malaki na rin yung rambutan. Ayan po si Caviteño farmer na naghuhukay ng luya. Ayan po.
hindi naman po ganun katigas ang lupa. Dahil dito po sa side na to, medyo buhaghag na yung lupa. Dahil lagi pong tinataniman ng luya. Ganyan po ang makikita natin sa luya. Once na kailangan na i-harvest, yung mga dahon ay mga tuyo na. Ayan po. Ayan. Dito po sa probinsya, basta masipag ka lang, libre pang gamit ka na, meron ka pang pambenta. Yan po yung simpleng buhay namin dito sa Cavite. Or dito sa probinsya. At pati po gabi namin, yan po ay ready for harvest na rin. Ayan po. Dito sa side na to, yan po yung ating na-harvest. At doon sa side na yon, yan naman po ay iha-harvest na rin. Ayan po. Medyo mahaba-haba pa rin yung kanyang tanim na luya na hindi pa na-harvest. Hanggang doon. So hanggang dito, na-harvest na, pero yan po ay may mga naiwan pang maliliit. Hindi natin mapapansin gaano yung laki ng luya dahil yan po ay may lupa pa. Yan ay lilinisin. Ibababad natin sa tubig. Or isprayan natin ng tubig para matanggal ang lupa. Yan. Share lang po namin sa inyo itong ating luya dahil may nagtatanong po kung na-harvest na itong tanim namin luya. Ngayon pa lang po nating hina-harvest. Yan po. Yan si Caviteño farmer po ay lagi nang nagtatrabaho. Hindi po yan natatapos ang isang araw na walang ibig sabihin po, hindi natatapos sa isang araw na hindi nagtatrabaho sa kanyang taniman. Ayan po. Kasi kahit po magsa-summer dito sa amin ay masyadong mabilis ang paglago ng damo. Dahil hindi nga po dito masyadong umiinit na matindi dahil tayo po ay malapit sa Tagaytay. Kaya sa aming katulad namin na farmers, sipag at tiyaga lang po ang ating gagawin para tayo ay laging may libreng panggamit or pagkain ng mga prutas at may pambenta rin din po tayo. Kahit sabihin mong lupa po to pero malaki ang kinikita. Hindi man na nakapustura ka ng damit, kahit paano po ay wala kang amo na kailangan ay nagtatrabaho. Pag ayaw mo na, pwede kang tumigil. Yan. Ang mga tanim po, once na itanim nyo na, hindi mo mamalayan na yan ay malapit ng i-harvest. Katulad ng luyang ito, tinanim, nilagyan lang siya ng kayakas na nyog. Pagkatapos po ng ilang buwan, ayan at i-harvest.
Shiner lang po namin sa inyo itong pag-harvest ng luya na tayong mga farmers, go lang po, tanim lang tayo ng tanim. Darating ang araw, tayo ay magsasuccessful din. Dahil lahat po ng tanim namin ni Caviteño Farmer ay nagbubungahan na. Kaya nakakatuwa po at malaking blessing po na successful po ang mga tanim namin. Yan po. Sipag at tiyaga lang po. Simpleng buhay dito sa probinsya. Ang ating pamumuhay pero masaya po. Yan po yung likod ng bahay namin. Iba't ibang uri ng tanim din dito sa gilid ng pader namin. Yan po. Oh. Yan. Sinare ko lang po sa inyo itong aming pag-harvest ng luya. Dahil nga po ay may nagtatanong. Muli hanggang dito na lang po ang aming vlog. Maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo kay Caviteño Farmer. Shoutout po sa lahat ng mga viewers, sa subscriber. Hindi na po namin kayo isa-isahin. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.